hindi mo sinabi. So anyway, magandang gabi po. Okay, anyway, papayag naman po kayo, no, kung i-record natin, no? At i-post po natin ang YouTube channel, sa YouTube channel natin, no? At saka syempre, para marinig ng mga audience natin kung anong dapat iwasan, okay? Para hindi madali magkasakit, ha? So, 20 years old na po kayo, no? At saka, nag-aaral po kayo, no? Saan po kayo nag-aaral? Sa Mapua. Mapua, okay. Sa Matina yun, no? Saan kayo nakatira? Bangkay. Okay, so one ride lang, no? Malapit lang pala. So, at least hindi kayo mapapagod kasi yun ang number one dahilan kung bakit madaling magkasakit mga estudyante ngayon, no? Malalayo ang eskwelahan at kailangan 2 to 3 hours bago makarating sa bahay. Ayan. At napapagod na sila lalo at pagdating sa bahay, magsi-cellphone pa, ayan, lalong late matutulog, ayan, magkakasakit. So, ano oras po kayo natutulog? Pulaw din do. Pulaw. Pag sinabi natin pulaw, late matulog. Ayan. Sometimes walang tulog. Sometimes, Walang tulog. walang tulog. Bakit? Nagkakrami. Plates. Ayun, plates. Kasi ang kurso ninyo ay architecture ngayon. So, second year na po kayo, no? Opo. Okay, sige na. Nag-start na din ng buko dok yung ano lugar. Like, wala talaga kaming tulog, no? Okay, kasi cramming. Pag hindi sana kayo nagka-cramming, mukhang hindi ata ito mangyari, no? Pag may time pa noon, ayan, nandun sa mall, no? Nandun sa cellphone, ayan. Pag malayo pang deadline, ayan, ibang ginagawa. Ayan. So, next time, you try to manage your time. Okay, matagal pa yung deadline, kailangan, di ba? Matagal naman binigay yung assignment sa inyo ata, no? Whatever plates you're talking about. Kasi, I don't know anything about architecture. And I'm sure na yung binigay na assignment, di ba? Matagal na ata yan, di ba? Hindi lang kayo nagpe-prepare. Eh, huwag ka na magrason sa akin, ay, kasi wala kaming tulog. Eh, yun pala, nagka-cramming palagi. Ano ba yan? So, 40 na yung ubo ninyo, no? And you're not smoking, right? Wala po. And you're not taking alcohol? Hindi din. Wala, yun ka nag-ainom? Wala. Nagbundang. Alam ko, Pero hindi occasional. occasion, ayan, umamin na. Nag-undang, meaning to say, tinigil na niya. Pero once upon a time, umiinom. Tumigil ngayon dahil nagka-cramming Kaya mamaya ning alak, ha? Architecture muna tayo. Pustanay pa ta. Ha? Baka next week, mamaya ning architecture, alak muna tayo. Ayan! So anyway, nag-ubo po kayo starting last Tuesday. Mga 3 to 4 days. Makati po yung lalamunan ninyo. May Makati. time lang po. Anong kulay ng plema ninyo? Yellow, puti o green? Yellow na green. Pag yellow na, may infection na po yan. Pag green, may allergy. So it could be it could be a mixture of allergy and yung infection. May fever po kayo? Wala po. Wala pang fever, pero lumalala po yung ubo ninyo. Is it getting worse? Inang pag-ambok sa... Pero is it getting worse? Lumalala. Kaya nandito kayo, di ba? I'm sure you're not getting any better. Otherwise, hindi ka magpapakita sa akin, di ba? So, if it's getting worse, okay, it must be infection. Kasi pag tumagal yung mikrobyo sa baga ba or sa airway ninyo, pag baga, pneumonia. Pag airway, yung upper airway, trachea and bronchitis yan, or tracheobronchitis. Pag tumagal ang mikrobyo, okay, you're allowing the germs to destroy your lungs or your airways. Okay? Tapos, in the midst of the destruction, habang sinisira yung airway or baga, kinakain ng mikrobyo yung laman ng daanan ng hangin o laman ng lungs. Ang resulta, pag kinakain, syempre, para bang tayo, meron tayong dumi or tae. Diba? Sorry yan kung kumakain pa kayo sa bahay. Ang resulta ng pagsisira ng mikrobyo sa ating baga ay hindi tae siyempre kasi wala naman silang pituka. No? Ang resulta ay plema. Ayan. So, ma-observe ninyo na para bang lumalalang yung ubo ninyo because ang plema dumadami as a result of yung pagsisira ng baga or yung airway ninyo. Ha? Kasi po, hindi kayo uminom ng antibiotic. Pero did you self-medicate yourself?
Broxol. Ambroxol. So, pero Ambroxol, hindi po yan antibiotic. Wala na pong iba. Wala na po. Okay. So, kunin ko muna yung Pero blood pressure most of niyo. the time po, doon kay gabi siya nagdala doon. Sa gabi. Pero you still cough during morning and during Morning. afternoon. Sa gabi, because when you're lying down, Ah. tama po ba? Pero when you're upright or seated on a chair, Hindi mo siya. hindi naman masyado. So baka, habang natutulog po kayo, yung plema ninyo, maaring part of it, hindi po galing totally sa airway or sa baga, but galing sa ilong. May sipon po kayo. Sipon din ako Ayun. before. Kaya pag nakahiga po kayo, tumutulo sa likod Kaya pwede yun ang trigger ng cough. Or, makati po yung lalamunan ninyo. Is it itchy, no? No. Hindi Pero naman. may time lang. May time. Hindi kaya mas makati sa gabi and you start coughing because of the itchiness? No. Hindi din po. Hindi din po. Pero sometimes, kumakating lalamunin sa gabi. So, that could be the case. Kasi yung kati kasi ng katawan natin, kahit saan, hindi lang sa balat, sa lalamunan, mas malala talaga sa gabi. Kasi sa gabi, wala tayong ibang ginagawa. Pag nakahiga po tayo, solong-solo yung kati na makarating sa utak. Kaya talaga mapapansin natin kasi habang nakapikit, wala tayong kausap, wala tayong nakikita, wala tayong narinig. Yung sensation na itchiness, yun ang solong-solo na makarating sa utak. And pagdating sa utak, ma-interpret natin as kati, therefore makati ang mararamdaman natin. Unlike during daytime and afternoon when you're busy, kahit kumakati, minsan nababaliwala natin kasi hindi na po yung kati ang nakarating sa utak, pati yung nakikita natin, yung visual sense. So, pumapasok sa utak. Yung naririnig natin, pumapasok yung sa utak. Kaya pagdating sa utak na level, nadjam yung kati. So, medyo hindi po natin mararamdaman yung kati sa umaga at hapon pag meron tayong ginagawa. Or maybe naman, mas madalas po yung ubo ninyo sa gabi, could be, baka may allergy. Siguro marumi yung kwarto ninyo. Ay, di may cat, manggod. Ano cat? May cat. Okay, may pusa. Ayun. Tapos kasama mo pa sa kama. Ginadala-dala ko na. Tapos pag, Sa kwarto. pag natutulog kayo, nandyan sa kama. Ay, ginabalik ko, pero ang balahibo niyo. Ayun ang hindi pwede. So, huwag na huwag mo ipapasok sa kama or sa kwarto. Please. Otherwise, walang mangyari dyan. So, sige lang. Okay naman blood pressure ninyo, 110/80. Pakinggan ko po yung puso ninyo. Ilan kayo magkapatid? 5 po. Pangilan po kayo? Bunso. Bunso. Yung tatay po ninyo, ano pong trabaho? Engineer. Ayun, kaya pala pinaka-architect ka. I was about to tell you in advance, siguro engineering tatay ninyo, no? So, meron na po kayong mga engineer sa bahay. Si Papa. Si Papa lang. Yung mga kapatid po ninyo, hindi nag-engineering. Hindi. Bakit po? Ayun. Ayaw nila. Okay, fine. Pakitanggal po yung face mask yan. Say, please. Okay. Medyo maputla ka. So, may allergy ka. Ayan, pati ilong niyo maputla. Okay. Pag maputla yung ilong at lalamunan, allergy yan. Iba yung putla sa mata, di ba? Tinitingnan natin yung mata or yung palad. Pag maputla yung palad at saka maputla yung mata ninyo, maaaring may anemia kayo. Pero pag dito sa ilong at sa lalamunan, maputla, dahil po yan sa allergy. Yung cat, pusa. Hindi kayo maasikabo sa inyo or nagko-commute kayo from Bangka to... nagko-commute ako. So, syempre, you ride jeep, right? Tapos, minsan, traffic, bumper to bumper. So, malanghap mo talaga. And you're not wearing mask, I presume. Kasi wala nang COVID, tama po ba? So, you should start wearing mask. Sana lang. Hindi na kasi paa natin dahil naka-stroke tayo. Sige na. No, it's okay. Sige. Hinga lang lalim, please. Sige po po. Sige po po. Inhale. Exhale. Sige po po. Inhale. Exhale. Okay. Sige. Huminga kayo malalim.
Exhale. Sige pa po. Exhale. Sige pa po. Inhale. Exhale. Sige pa po. Okay. Meron kayong plema, makabilaan sa base, sa pinaka mababa na portion sa lungs ninyo. Kaya pag i-x-ray kita, which I will not request kasi klaro naman, no? Meron kayong plema. Pag mag-x-ray po kayo, ang lalabas dyan is pneumonia, meaning you have infection of the lungs. Bi-basal pneumonia. Bi means two. Basal means to say magkabilaan, dalawang bases, left base of your lungs and right base of your lungs may plema. So for that, you need antibiotic. Ha? Ay, may naman niya. Meron kayo. Ay, basta yung nagpa-check up ako din. Pneumonia naman. O, kasi po, yun nga, mahinang resistensya ninyo. So bakit? Alam mo na, di ba? O, anong sinermon ko sa inyo dati? Kasi hindi mo sinunod na naman. Ito lang ginawa. Oo. Pag For that time, hindi pa, mo talaga ko na mag-leave mo na sa school. I think you have to do the same now. Wala. Ay, bakasyon mo namin daw. Really? Oo. Akala ka, tapos na yung mga plates. Kahapon lang. Ang galing ninyo. So, how many days kayo bakasyon? Bakasyon March. Ay, some break before third term. So parang sem break kayo ngayon kasi Oo. late nag-umpisa yung school year ninyo, no? 3 terms kung kami. 3 terms lang, parang trimester. Trimester, Ganun. Kaya mabilis. So, in between second and third semesters, ilan araw kayo mag... Right. Yeah, 2 weeks po. 2 weeks. Okay, good. So, ito para sa mikrobyo, Rucagal 3 times. Sa ubo, salbutamol 3 times. Ha? Okay. Ubo 3 times. And para sa sipon, okay, at makating ng lalamunan ninyo 3 times a day, ha? Pwede na ako nag-sipon. Hindi na, pero- May nagalabas na. Mayroon. So, yun pa rin. Meron pa rin kayo sipon. Okay. Kung hindi lumalabas sa ilong, ay tumutulo sa likod. Kaya, inuubo kayo sa gabi pag nakahiga. At saka isa pa, maputla kasi yung ilong ninyo, so meron kayong allergy sa ilong. So, itong gamot na ito, hindi lang po para sa sipon, meron siyang antihistamine para sa allergy ng ilong. Dahil maputla po yung ilong ninyo. Ha? Pareho silang 3 times a day. Okay, so after breakfast sabay, after lunch sabay, Wala lang interval. after dinner sabay. Tinig mo na. After breakfast, after lunch, after dinner. Starting tomorrow. Pero today, iba ang ating schedule. Kasi late tayo nag-umpisa. So, ito, this one will answer your question if there's any interval or not. Now, you have to take your breakfast doses now. Then, 4 hours from now, that should be 10 o'clock, kahit 3 hours after, you kindly take your second doses. Huwag kayong matakot kung malapit ang first and second doses kasi kailangan mabilis tayo para yung gamot makakarating kaagad sa dugo. Okay? So, kailangan yung second doses natin medyo malapit sa first dose. Kaya hindi po ako stricto na every 6 hours. Lalo when it comes to first day of your antibiotic, we have to hurry up with our medicines. Lalo if your cough has been taken for granted for maybe 4 days na, di ba sabi niyo? So, yung third dosage ngayon should be 2 a.m. So, kailangan mag-alarm po kayo. Alas 2 sa madaling araw, yes! And you can take this with an empty stomach. So now, 10 p.m. mamayang gabi, 2 a.m. early morning. Then starting tomorrow, after breakfast, after lunch, after dinner. 3 to 4 hours yung interval tomorrow. No, hindi na po. After breakfast, after lunch, after okay. dinner. So, interval, well, that is not important to me anymore because I want you to take your medicine with your meals. Breakfast, lunch, dinner. Doesn't make any difference Unlike when you're hospital, dapat regular interval pag-take mo kasi nakahiga ka lang sa hospital and you're not moving a lot. Unlike pag sa bahay kayo, you're moving more during daytime and afternoon, right? Morning up, you're moving more. Kaya mabilis ma-break down yung gamot mo Okay? Kaya pag mag-take kayo sa daytime, medyo malapit ang interval. Kasi mabilis mawala yung effect, yung breakfast doses at saka yung lunch doses. Because when you move around more sa bahay, because you're not in hospital, when you move more, your blood circulates faster. At syempre, mas mabilis yung takbo ng dugo,
mas maraming beses dumaan yung dugo sa atay at saka sa kidneys. Bakit sinasabi ko po ito? Kasi pag dumadaan yung dugo mo sa atay at saka sa kidneys, depende sa gamot, sinisira yung gamot mo bini-breakdown. Kasi yung atay at saka yung kidneys, doon po sinisira yung gamot. Para naman, hindi po tayo ma-retain ng gamot, ma-overdose po tayo niyan. Okay? Kaya, dahil mabilis po ang pagsisira, because gumagalaw tayo sa morning, afternoon, malapit ang yung ating gamot sa daytime. Okay? Anyway, meron man tayong evening dose. Okay? So, sa evening naman, nakahiga na lang po tayo So, I'm sure, tatagal po yung evening dose natin. Tatagal yan throughout the night, hindi masyado sinisira. Kasi, habang nakahiga na po tayo, hindi masyado mabilis yung circulation. Siyempre, hindi masyado madaling sinisira yung gamot na tinitake natin after dinner habang nakahiga po tayo. Kaya yun ang ating pagbigay ng gamot. Hindi dahating gayahin yung interval sa hospital pag tinitake niyo yung gamot sa bahay. Unless bedridden kayo sa bahay, di every 6 hours pa rin. Okay? So may vitamins po kayo. Okay. Anong vitamins po ninyo? Yung fish. Fish oil. Hindi naman vitamins yan. Galing sa fish yan Yung yan. Si mama ko gusto ko dapat po multivitamins. Hindi lang yung fish oil. Hindi lang yung ascorbic. Hindi lang yung ascorbic acid, vitamin C. Mas lalong hindi yung zinc. Ay, di. Pag mag-take kayo ng vitamins, yung multivitamins, pakicheck nga. Dapat may A, may B complexes, may C, may D, may E. Okay? At saka meron pong minerals like iron, calcium, yun. So mag-multivitamins lang muna kayo every morning. So ngayon din, mag-start na po tayo. Yung vitamins nyo sa bahay, mamaya na lang. After 1 month of taking multivitamins, you can resume what vitamins your mother gave you. So ngayon din, 4 now. Pagdating sa bahay, inumin po tatagan ninyo Then pagdating ng 10 o'clock ng gabi, inumin po yung 3. Then 2 a.m. itong 3. Then starting tomorrow, after breakfast, 4. After lunch, 3. After dinner, 3. Okay? Now, kung meron kayong gusto itanong tungkol sa mga sakit ninyo, or gamot, pwede kayo mag-text o magtawag kayo sa akin. At maaga pa matulong. Kahit break na kayo, Okay? Sige, mag-posting po tayo. Hi! Thank you for watching. Okay, bye-bye. Thank you po.